Magandang araw sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Sa tuwing makakasalubong ko ang binatang boy sa amin, ay bumabalik sa aking alaala ang nakaraan ko noong aking kabataan. Kaya ako naisip na isulat at ibahagi ang aking karanasan sa programang to ay dahil alam kong natatangi ito at bibihira lang din mangyari lalo na sa panahon ngayon. Maski ako nga ay hindi pa rin makapaniwala sa aking mga pinagdaanan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rogelio. 38 years old, matangkad at moreno. Maraming nagsasabing malakas ang apil ko sa mga babae, kahit laki ako sa bukid at laging nabibilad sa araw. Yun kasi ang pangunahing pinagkakakitaan ko noon. Pero ngayon, may sarili na akong pamilya at meron na ring negosyo na bigasan na nagsusupply sa maliit na bilihan ng bigas. Pero bago yun, ay marami pa akong pinagdaanan sa buhay. Pero ang di mawala sa alaala ko ay ang babaeng nagparanas sa akin ng walang katumbas na kaligayahan. Hindi lang dahil pinapasahod niya ako bilang amo ko, kundi tinuring niya akong espesyal na higit sa pagiging boy. Nagsimula ito noong 19 pa lamang ako. Nagtatrabaho ako noon sa bukid at mais ang nakatanim sa lupang inaasikaso ko. Hindi sa amin ang bukid na yon. Namumorosyento lang ako para naman may pera ako tuwing anihan. Hanggang sa nagkasakit at humina ang katawan ng tito ko na nasa syudad. Kaya naghanap ang amo niyang lalaki ng kapalit niya bilang boy. Agad naman akong nirekomenda ng tatay ko dahil mas malaki raw ang kikitain ko pag namasukan ako bilang boy. Nagdadalawang isip man dahil balak ko sanang ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa college kung maswertihan si scholarship, pero minabuti ko na lamang na manigurado. At mas pinili ko na lang muna ang magtrabaho dahil na rin sa hirap ng buhay sa probinsya. Pagkahatid sa tito kong nagkasakit sa aming lugar, ay doon ako sinama ng amo kong lalaki. Medyo matanda na to ng panahong yun. Nasa 50 na rin siguro, pero mukhang malakas pa. Nakaimpake na ako noon kaya nang dumating sila, ay mabilis kaming nakaalis. Medyo malayo din ang lugar at bahay ng amo ko. Marami kaming nadaanan na building bago kami nakarating sa malawak na bahay nila. Pati bakuran ay malawak din kaya siguro kailangan nila ng kasama na boy. Madilim na noon nung makarating kami. At pinadiretso na agad ako sa kwarto ko matapos kumain. "Kamusta ang biyahe, iho?" Tanong ng amo kong lalaki na medyo nangiti sa akin. "Okay lang ho. Medyo nahilo lang ho at hindi pa sanay sumakay sa kotse." "Ganun ba, iho? Sige't matulog ka na at ako rin. Ay maagang aalis. Yung misis ko na ang bahalang magsabi sa'yo ng gagawin mo bukas." "Sige po, sir. Salamat ho." Matipid na sagot ko. Nang mabanggit ng amo kong lalaki ang misis niya, ay bigla tuloy akong na-curious kung ano ang itsura nito. Kaya kung ano-ano tuloy ang imaheng sumusulpot sa aking isipan ng mga oras na yon. Pero ang hula ko talaga ay parang kaedad lang din ni sir na nasa 40 or 50s, na may katandaan ng itsura at syempre masungit. Kasi gano'n naman ang karamihan sa mayayaman. Yun nga lang ay talagang masyado akong naging mapanghusga dahil lahat ng hinuha ko sa misis ng amo ko ay mali pala. Tuluyan ko siyang nakita at nakilala kinaumugahan. Pinatawag niya ako sa bakuran dahil bago lang ako at hindi pa alam ang gagawin o paano ang magiging trabaho sa bahay na yun. Pero syempre bago yun ay nagkape muna ako at nag-almusal. Hinatid sa akin ang isang dalaga ng sambahay sa aking barak sa kwarto. "Hay, magkape ka muna kuya." Sambit sa akin ng dalaga na si Rhea.
May itsura din ito at gaya kong galing probinsya, kaya medyo mahiyain din. Gaya ko, nasa 18 o 19 din ang edad. Maputi at sexy. Humulma kasi ang balingginitang katawan niya sa suot niyang maid uniform. Salamat ha. Rogelio nga pala pero Rohel na lang tawag mo sa akin, sabi ko. Wala yun. Inutos kasi ni madam na dalhin ka ng kape. Rhea nga pala. Sabay ngiti nito. Medyo tinamaan ako sa ganda ng kasambahay na yun. Dalawa lang naman silang kasambahay. Si Rhea at yung isa na may edad na rin na si Aling Melinda. Pero kay Rhea talaga natuon ang pansin ko. Ewan, pero talaga sigurong type ko siya dahil maganda siya. Pero hindi ko akalaing mas maganda pa pala ang amo kong babae. Ang may edad at masungit na babae na iniisip ko nung gabing yun ay ibang-iba sa babaeng nabungaran ko nang ipatawag niya ako sa bakuran nila. Pagkarating ko doon ay nakatayo ito sa lilim at may kausap sa cellphone. Naka-side view siya noon ng pagmasdan ko pero unti-unti itong napalingon sa akin dahil napahinto din ako sa isang gilid habang nag-aantay na matapos siya sa kausap sa telepono. Paglingon niya sa akin ay hindi talaga ako makapaniwala. Para akong nakakita ng artista. Sobrang ganda, puti at sexy. Hindi payat at hindi rin naman mataba. Sakto lang talaga. Akala ko nga noon ay bisita lang to dahil imposibleng asawa to ni Sir. Ang tanda-tanda na niya. Samantalang yun nasa harapan kong babae, tingin ko ay nasa edad 20 pa lamang. Unti-unti siyang naglakad patungo sa akin. Nang maibaba nito ang hawak na cellphone. Rogelio, tama? Bungad sa akin ni ma'am. Medyo kalmado ang boses at malambing magsalita. Ibang-iba talaga sa inaasahan ko nung bagong dating ako. At sa puntong yun, ay tila sinakop ako ng mabangong pabango na mula sa kanya. Opo ma'am, medyo nahihiyang sagot ko. At doon na rin nagpakilala sa akin si ma'am. Naitago na lang natin sa pangalang Ivy. Ilang taon ka na? Malayong mas pogi ka pala sa tito mo, no? Nasabi pa nito sa bangiti. 19 na po ma'am. Habang kausap niya ako ay hindi ko maiwasang pagmasdan si ma'am. Mula sa maganda niyang mukha pa ibaba. Dito ipinaliwanag niya ang mga dapat kong gawin at trabaho dun sa bahay na yon. Tagadilig ng halaman, tagalinis ng garahe, tagabuhat ng mga mabibigat na bagay, tagapakain ng mga imported na aso, at iba-iba pa. Bago tinapos ni Madam ang pag-uusap namin, ay may tinanong muna ito sa akin. Nga pala Rohel? Ano po yun? Marunong ka bang magmasahe? Marunong po. Bakit ho? Wala. Sige na, magsimula ka na sa trabaho. Matapos ang pag-uusap namin ay sinimulan ko na ang mga gawain ko. Hindi naman ako nahirapan at sanay na ako sa mabibigat na gawain sa probinsya. Noong time na yon, ay 8,000 lang kada buwan ang sahod ko, pero para sa akin ay malaki na yun kesa sa nakukuha kong porsyento sa bukid. Naging maayos naman ang kalagayan ko sa bahay na yon. Hindi naman ako naburyo, lalo't naging malapit kami sa isa't isa ni Rhea. Kapag tapos ang trabaho ay madalas kaming tumambay sa gilid ng bahay. May malaking puno kasi roon na presko tambayan. Doon kami lagi ni Rhea. Hanggang sa di ko namalayan na masyado na pala kaming nagiging close sa isa't isa. Minsang tumambay kami ulit ni Rhea doon. Dito niya naikwento ang mga nalaman niya sa amo naming babae. Dahil wala raw anak ang mga to dahil nagkaproblema daw sa kalusugan si Sir
At minsan lang din daw umuwi dito si Sir dahil sa marami daw inaasikaso sa labas. Doon ko rin nalaman na 35 na pala si Ma'am Ivy. Kahit na ang pagkakaalala ko nung unang tingin ko sa kanya ay 20s pa lamang siya. Type mo si Ma'am no? Sabi sa akin ni Rhea. Naku, hindi ah. Sus, panisin ko kaya. Panay sulyap mo sa kanya kahapon eh. Hindi naman. Mas gusto ko pa rin tingnan ka. Talaga lang ha? Konting katahimikan. Hanggang sa namalayan ko na lang na hinawakan ni Rhea ang kamay ko. At tumingin siya sa akin. Napalingon din ako sa kanya. Nagkangitian pa nga kami ng mga oras na yun. Pero hindi ko inaasahang bibigyan niya ako ng matamis na halik sa labi. Tumugo naman ako at niyakap siya. Maya-maya ay bigla niya akong itinulak ng bahagya at muling tumingin sa aking mga mata. Rohel, antayin mo ako sa kwarto mo mamayang gabi ha, sabi niya. At doon nagsimula ang relasyon namin ng kasambahay na si Rhea. Simula nun ay halos gabi-gabi na siyang pumupuslit at pumupunta sa kwarto ko para bigyang laya ang nararamdaman naming dalawa para sa isa't isa. Tanda ko pa ang maganda niyang mukha at katawan na hindi nakakasaong pagmasdan habang nagpapakasasa kami sa kama. Hindi ko akalain na siya ang magiging una kong karanasan. Na siya rin ang naging una kong nobya. Isang araw, may dumating ng mga babae sa bahay ng amo namin. 3 sila, kaya naging busy kami ng araw na yun. May konting salo-salo daw at inuman kaya todo linis kami nun at asikaso sa mga utos ni Ma'am. Maghapon ang inuman at kasiyahan hanggang sa masulyaban ko si Ma'am na medyo lasing na at tawa na ng tawa. Hanggang matapos ang salo-salo at mag-aalas 8 na noon nang makaalis ang mga bisita. Ako naman ay naligo na rin matapos iligpit ang kalat sa labas. Nagsando lang ako at nag-short ng manipis bago tuluyang natulog. Mag-aalas 10 ng gabi ay naalimpungatan ako nang may biglang pumihit sa doorknob ng pinto ko. Medyo maingay yun. Kaya alam kong may papasok na tao kung sakali pag pinihit. Ngunit dahil isa lang naman ang nagpupunta sa kwarto ko tuwing ganong oras, ay inakala ko tuloy na ang nobya ko noon na si Rhea yun. Mahal, akala ko ba? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko dahil sa pagkabigla nang maaninag ko na si Madam Ivy pala ang unti-unting lumalapit sa aking higaan. Nakaduster ito ng sobrang nipis. At kahit di mag-ilaw sa kwarto, ay aninag ko pa rin ang kabuuan niya. Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Kabado kong sabi. May naalala kasi ako, Rogelio. Sabi mo sa akin, marunong kang magbasahe, di ba? Opo pero baka... Huwag kang mag-alala. Wala naman ang sir mo eh. Tsaka masahe lang naman, di ba? Pili ang sabi nito. At agad na nga itong dumapa sa tabi ko. Unahin mo yung likod ko ha, Ruhel? Utos nito tsaka nilapag ang maliit na oil sa harapan ko. Agad akong bumangon. Biglang nawala ang antok ko. Pero bago yun, palihim kong inilak ang pinto. Baka mahuli pa kami ni Rhea at mag-isip ng kung ano-ano. Nagumpisa ako sa batok ni Ma'am paibaba. Para akong nananaginip ng mga oras na yun. Dahil tinaas ni Ma'am ang suot niya. Kaya malaya akong napagmasdan ng buo ang likuran niya. Pakibaba mo pa, Rogelio. Pero Ma'am, hindi na ho pwede. Ibang usapan na po. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang biglang bumihit paharap si Ma'am Ivy tsaka ako hinatak. Kunwari ka pa. Alam kong kanina ka pa nagpipikil. Sabay ngiti niya. Yun ang huling sinabi niya habang magkadikit ang mukha naming dalawa bago nangyari ang lahat.
Nang suyuin ni ma'am ang labi ko, ay hindi ko na nagawang tumanggi pa at baka mawalan pa ako ng trabaho. Isa pa, ay talagang hindi ko rin kayang iwasan ang ganong kalidad ng babae. Mabango at artistahin pa. Halos mabaliw si ma'am habang nakayakap ang binti niya sa aking bewang. Kasabay noon ang matinding pag-uga ng aming higaan. Nang gabing yun, ay magkatabi kaming natulog ng amo kong babae. Wala kaming kahit ano sa sarili. Tanging kumot ang kumukubli sa aming pagkakasala. At simula nung araw ding yun, ay lagi na akong pinapatawag ni madam sa kwarto niya sa second floor para doon ako matulog sa tabi niya. Pero sa tuwing darating ang mister niya ay doon ako sa barracks ko. Once or twice a week lang kung umuwi si sir, kaya halos wala kaming pahinga tuwing gabi ni Ma'am Ivy. Pilya siya at may tinatagong hilig din sa kama. Sa tuwing kasama ko siya sa kwarto niya, ay halos nakakaapat siyang kalapit sa akin bago sumuko at matulog. Kaya nung time na yon, ay sobrang nangangayayat din ako. Bukod sa trabaho sa umaga, ay may trabaho pa sa gabi. Ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Ang laki ng eye bags mo at parang pumapayat ka. Pansin ng nobya ko ang pagbabago sa itsura ko. Wala naman. Siguro sadyang sumipag lang. Biro ko na lang. At isa pa, ba't ba ayaw mo na muna ako magpunta sa kwarto mo tuwing gabi? Di ba nga, muntikan ka na makita ni Aling Melinda nung nakaraan, kaya dapat mag-ingat muna tayo. Dahilan ko na lang sa kanya pero hindi niya alam ang tunay na sitwasyon ko. At kalaunan, ay naging masakit ang desisyon kong makipaghiwalay sa nobya kong si Rhea. Ayoko siyang lokohin. Ayokong maging kami pero sa iba ko binubuhos ang atensyon ko, lalo na sa kama. Isa pa ay kinailangan kong mamili at magdesisyon kung ano ang makakabuti. Ang ipagpatuloy ang relasyon namin ni Rhea o ang bigyang pagkakataon ng sariling umunlad. Dumating kasi sa puntong gusto akong pag-arali ni Ma'am Ivy dahil sayang daw kung magiging boy na lang ako habang buhay. Tinuruan niya akong mangarap at yun nga ang nangyari. In-enroll ako ng amo ko sa pinakamalapit na universidad ng vocational course. MWF ang kinuha ni ma'am na schedule para mag-match ang oras ko sa pagiging boy ko. Kaya madalas panggabi ang klase ko. Kapalit ng pag-aaral ko na yun, ay ang ilang taong pagbibigay kalinga at aliw ko kay Ma'am Ivy. Nasa tabi niya ako matutulog tuwing gabi at magsisilbi akong asawa niya habang wala ang asawa niya. Ilang taon din kaming kumubli sa lahat ng tao sa paligid. Maging ang dating nobya ko ay hindi nakatunog sa aming relasyon. Pero sabi nga nila ay may limitasyon ang lahat. After 5 years ay napag-isip-isip ko na kailangan ko na ring magsimula ng panibagong yugto ng buhay ko. Nakatapos na ako ng pag-aaral. Ilang taon na rin ang nakakalipas noon pero wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Kaya naisipan kong umalis na sa trabaho ko at patuloy na rin kung anuman ang namamagitan sa amin ni Ma'am. Nagpaalam ako kay Ma'am Ivy. Umiyak pa nga to. Pero naintindihan niya naman kalaunan. Binigyan niya ako ng pera para makapagsimula ako. At bago ako umalis, ay nagpaalam rin ako kay Rhea. Talaga bang aalis ka na? Malungkot na tanong nito. Oo, pero bago yun, gusto ko lang sabihin na mahal pa rin kita. Bulong ko sa kanya. Medyo nangilid ang luha niya at mahigpit niya akong niyakap at hinalikan sa labi. Doon ay pinagtapat ko lahat ng nangyari na naging karelasyon ko si Ma'am Ivy ng 5 taon. Nasa 5 taon ko bilang boy ay madalas ay magkatabi kaming matulog. Pinaliwanag ko rin kung bakit ko nagawa yun at hindi ko alam kung mapapatawad niya ako. Hintayin kita, Rhea. Yun ang huling sinabi ko at binigyan ko siya ng papel
na may nakasulat na address ko sa probinsya. Marami pa akong pinagdaan sa buhay bago ako sinuwerte. At ngayon nga, ay may sarili na akong negosyo na bumubuhay sa aking pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking storya. At sana'y nagbigay aral din kahit papaano ang kwento ko sa inyo.